Here's everything you need to know before you plan your Indochina trip. What's up, everyone? If you're planning a trip to Thailand, Cambodia, and Vietnam in one go, this is your complete guide before you travel. I already did this in the China route, so I'll share everything you need to know from flight, visa, immigration tips, border updates, accommodations, SIM cards, itinerary, and going back to the Philippines. If this helps you, don't forget to like, follow, and subscribe for more real travel guides like this. So, let's go! Una is flight. PH2 Indochina route. From the Philippines, the most practical route is Manila to Thailand, to Cambodia, to Vietnam, and back to Manila. This is called a one-way loop itinerary. Mas efficient siya kasi hindi ka na babalik sa starting country, less gastos, and less time wasted. And in my personal experience, ang ginawa ko is nag-book ako ng multi-city flight instead of round trip para mas flexible. And yung naging tanong ko noon is, tatanungin kaya ito sa immigration? And hindi po siya tinanong sa immigration kung bakit ganun yung naging setup ng flights ko. Wala namang tinanong kung bakit ganon. So, kailangan lang is ipakita nyo yung return ticket nyo pabalik ng Manila para hindi kayo ma-question kung mag-overstay ba kayo doon or magti-TNT. Also, check budget airlines like AirAsia, Cebu Pacific for cheaper regional flights. If you're still planning your trip, hit like and subscribe kasi share ko yung budget travel routes like this. Second on the list is visa requirements. For Philippine passport holders, Thailand and Vietnam are visa-free countries. Cambodia is also a visa-free country. Sa Thailand and Cambodia, kailangan nyo lang mag-fill out ng e-travel. And papakita ko na lang sa video kung ano yung itsura ng e-travel na kailangan nyong i-fill out. Third is immigration. This is where most travelers get nervous, so listen carefully. When leaving the Philippines, prepare this. First, passport 6 months validity. Second, return ticket back to the Philippines para lang makasigurado sila na hindi ka magti-TNT or mag-overstay sa bansang pupuntahan natin. Third is hotel bookings. Fourth is proof of funds like COE, cash, bank card, or screenshots. And yung experience ko guys, talagang tiningnan ng immigration yung security bank app ko kung talagang sumasahod ako dito sa Pilipinas. And fifth, travel itinerary. Six, travel insurance. This is recommended lang naman in case nga naman may mangyari sa ibang bansa. Pero ako hindi na ako nakapag-book ng travel insurance. Seven naman is yung e-travel. So, download kayo ng eGov.ph na app. Papakita ko na lang kung anong tsura niya. And kailangan nyo siyang ma-fill out before kayo lumabas ng Pilipinas. And pang walo naman is yung tdac.immigration.go.th. It's Thailand Digital Arrival Card. Pwede niya kayo mag-fill out dito 3 days in advance bago kayo mag-arrive sa Thailand. And possible questions from immigration. What is your purpose of travel? Where are you staying? How long will you stay? Who are you traveling with? How much money are you bringing? Answer confidently and consistently. And tip, huwag mag-over-explain. Short, direct answers are the best. And yung experience ko naman sa immigration, inas lang kung ano yung purpose ng travel ko. So sinabi ko, for tourism. And wala na siyang ibang tinanong, ang ginawa niya na lang is inas niya kung pwede ba daw niya makita yung bank app ko kung talagang sumasahod ako sa Pilipinas. Siguro para makasigurado siya na hindi ako magti-TNT or mag-a-apply ng work sa ibang bansa, na talagang babalik ako ng Pilipinas. And fourth is paano nga tayo magta-transfer from Thailand to Cambodia, Cambodia to Vietnam. So, dun muna tayo sa Thailand to Cambodia. Border update, nung nag-travel ako, March to April 2026, sarado lahat ng land border crossing between Thailand and Cambodia. And hindi talaga siya reliable for tourists. And chinek ko yung want2go.asia guys, wala ka rin makikitang or mabubook na sleeper bus between Thailand and Cambodia kasi sarado talaga yung land border. So, ang ginawa ko, nag-book ako ng flight from Bangkok
to Phnom Penh. Hindi ako nag-Siem Reap, guys. Nag-Phnom Penh ako. And para makita ko ano yung best option or cheaper option kung paano pumunta ng Thailand and Cambodia, I use Google Flight, guys. And sa Vietjet ako nakapag-book ng flight papuntang Cambodia. And Cambodia to Vietnam naman tayo. Ang ginawa ko is nag-sleeper bus ako. Nag-book ako sa one2go.asia. Doon sa one2go.asia, guys, pwede kayo pumili ng schedule, ng dates, ng time, kung anong oras nyo pumuntang Cambodia to Vietnam. So, may edit nyo siya, guys. So, mas maraming option. And sa one2go.asia, makakapili ka kung anong bus ang gusto mo. Kung gusto mo luxury, standard, or yung normal lang na bus. So, may mga option doon. May mahal, may mura. So, meron mga filters doon, guys. Papakita ko na lang dito kung saan kayo pwede mag-book. And sa transportation between countries, Thailand to Cambodia, ang flight nasa 1 hour to 1.5 hours. Sa Cambodia to Vietnam naman, ang sleeper bus nagre-range siya ng 4 to 5 hours. Pero ang maganda naman sa sleeper, guys, i-assist nila kayo sa pagdaan sa immigration, yung mga kailangan, and may pagkain na rin yan, guys. May mga stop kung naiihi kayo, ganyan. And may drinks, may snacks, and makakatulog din naman talaga. So, maganda ring experience ang sleeper bus. Fifth is accommodation. So, make sure na nakabook na kayo ng accommodation before kayo umalis ng Pilipinas para less hassle and mag-i-stay na lang kayo at enjoy nyo na lang yung trip. Sa Thailand, ito yung mga recommended na area na pwede nyo pag-stayan. Sukhumvit, Asok, and Siam. Actually, lahat ng pinag-stayan ko, guys, I ensured na meron silang co-working space kasi nagwo-work din ako para traveling. It's like digital nomad. Sa lahat ng area, merong mga amenities na pwede kong pagpuntahan or pagworkan, and very convenient ng location para malapit sa lahat ng pagta-travelan ko. And syempre matutulog, magwo-work, ganyan. So, and of course, affordable din yung mga nabook ko, guys. Kaya kung gusto niyo ng video about sa mga pinag-stayan ko, just let me know, comment below, and isa-share ko kung saan ako nag-stay, guys. Honestly, napakamura ng mga napag-stayan ko. And sa Cambodia naman, ang ganda rin nung pinag-stayan ko, guys. Merong swimming pool and imagine in less than 2,000 pesos for a couple of days. Meron ka ng pool, may co-working space, maganda yung location, and sa tapat merong parang river ba yun or ocean. Ang ganda, may view. And sa Vietnam naman, ang recommended area is District 1 para sa tourist spot, coffee spot, and easily accessible talaga siya sa lahat. 6 is SIM card or eSIM. Double check nyo, guys, yung phone nyo kung pwedeng mag-eSIM. Kung pwede, you can book via Klook ng eSIM na pwede nyong gamitin or pwede rin namang SIM card ang bilhin nyo. Pero kung wala naman kayo na-prepare or na-book online ng eSIM or SIM card, don't worry, guys, kasi meron din naman sa airport. So marami kayong mabibilhan doon ng eSIM or SIM card na pwede nyong gamitin. And sa bawat airport na napuntahan ko naman, guys, merong Wi-Fi. So, hindi kayo mahihirapan para mag-research pagdating nyo, for example, Thailand or Vietnam. Don't worry kasi pwede kayo mag-connect sa public Wi-Fi. Pero mas maganda na nakaprepare ka na, nakabook ka na online, and ipipick up mo na lang sa airport. And ako, ang ginawa ko, nag-book ako via Klook ng eSIM, and pagdating ko sa Thailand, inactivate ko na lang siya para easy na lang siya. Wala na akong pipick upin na physical SIM card. And i-hotspot ko na lang siya sa iba pang mga gadgets ko. 7. Money, payments, or currency. Sa Thailand, ang currency is Thai baht. Sa Cambodia, dalawa yung currency nila. Gumagamit sila ng USD and Riel. Ang sa Vietnam naman is Vietnamese Dong. Actually, itong tatlong country na to, mostly naman meron ng card. So, pwede kayong gumamit ng card. Pero mas maganda pa rin na meron kayong cash. Like sa Cambodia, yung mga street food doon, walang masyadong mga card payment, ganyan. So, mas maganda pa rin. Like yung mga small store, meron kayong extra na cash na pangbabayad. And fun fact pala, guys, sa Cambodia, 'di ba dalawa yung currency na ginagamit nila, USD and Riel. So, pwede mong pambayad ng sabay, USD and Riel. And minsan, yung mga store doon, susuklian ka nila ng USD and Riel. Kaya nakakalito talaga siya, guys. USD and Riel lang
sabay silang isusukli sa'yo. So, ikaw parang, "Ano ba 'to?" Medyo nakakalito siya guys, pero nakakatuwa, magandang experience. 8 is itinerary. So, mag-build kayo guys ng itinerary na based sa experience nyo. Pwedeng day 1 to 4, Thailand, and pwedeng po temples, floating markets, street food, shopping, cafes. Day 5 to 6 naman, Cambodia, pwedeng Phnom Penh or Siem Reap. Yung Angkor Wat guys, located siya sa Siem Reap. So, plan accordingly, okay? And Pub Street, night markets, day 7 to 10, pwede namang Ho Chi Minh City tours, Vietnamese coffee spots, food trips, shopping, and kung meron pa kayong time, pwede nyong i-add yung Hanoi, Halong Bay, and Da Nang or Hoi An. Bonus is travel tips. First is bring printed copies of bookings, hotel, flights. I always bring printed copies just in case. Second, always carry power bank. Guys, napakaganda nung power bank na gamit ko. Every time nagka-travel ako, kahit nandito lang ako sa Pilipinas, may pupuntahan ako ng, for example, magpapangasinan ako or mag-travel ako dito sa Pilipinas, hindi ako binigo, guys. Like 5 to 6 gadgets, pwede mong ma-charge and super fast charge siya. Ililink ko na lang sa description box yung ginagamit ko and ang cute niya guys. Third, download Grab before landing. Sa tatlong country, magagamit mo yung Grab. So, sa Thailand, mas recommend kasi Bolt app kasi mas affordable siya. And sa Vietnam naman, ang mara-recommend ko is Green GSM. Mas affordable din siya. And sa Cambodia, you can use Grab app. And next, travel light. You'll move between countries a lot. So, ayaw mo naman mahirapan ka na mag-move ng mga luggages mo kung sobrang dami mong dala. Next, keep extra copies of passport and ID. Don't overpack your itinerary. Mas personal suggestion lang man to since ako mas gusto kong slow travel kasi ayoko mapagod guys kasi nga may work pa din ako while traveling. And importantly, always have emergency cash hidden separately in case manakawan ka. Siyempre, wag naman sana in Jesus name, di ba? 10 is going back to the Philippines. So from Vietnam, siyempre nakabook na tayo ng flights. Ito yung mga kailangan nyong i-prepare kung babalik na kayo ng Pilipinas. First, check your baggage allowance. Dito ako nagkamali guys kasi akala ko konti lang yung baggage ko or 7 kilo lang siya. Pero sa airport or sa hotel, make sure to ask kung meron silang mga timbangan para ma-check nyo kung ilan ba talaga yung kung ilang kilo ba talaga yung baggage nyo. And hindi ko siya ginawa, guys. So, make sure to ask your hotel or sa airport pa lang, check nyo na kung ilan talaga yung baggage nyo. Kasi medyo stricto sa Vietnam sa kilogram. Medyo stricto siya, guys. Kung lumagpas ka ng 7 kilo, usually kunyari, mga umabot na ng 10, 15, mga ganyan, talagang ipagpa-purchase ka nila ng baggage or kung ayaw nyo namang ma-hassle para mag-purchase ng baggage, mas mahal kapag doon ka mismo nag-add ng kilogram sa baggage allowance mo. So, make sure to check before you leave your hotel or check habang nasa hotel kayo. Second, arrive early at airport at least 2 to 3 hours before. And third, prepare passport and boarding pass. And make sure, guys, na nakapag-register na kayo sa e-travel ng Pilipinas. Kailangan talaga siya, guys, every time na lalabas kayo ng Pilipinas and papasok ng Pilipinas. And lastly, Thailand, Cambodia, and Vietnam are one of the best budget-friendly multi-country trips you can do. 3 countries in one go means different cultures, different food, different experiences, very affordable travel. So if you're planning this trip, I hope this guide saves you time, money, and stress. And if you want more detailed travel guides like this, don't forget to like, follow, and subscribe. See you in the next vlog. Bye!